Magandang umaga po sa atin, Tiagi Isabela. Salamat po kay Lord at nakarating po kami dito ng ligtas. Nais namin po ipakilala po namin aming mga sarili. Kami po ay mga evangelical born-again Christian and narito po kami upang ibahagi ang salita ng Panginoon. Hindi po kami maglilibot at hihingi ng anumang abuloy. Wala po kaming hingin sa inyo po. Ang hingin lang po namin sa inyo ay kaunting panahon para pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ito po ay libre lamang. Kami po ay isang fivefold ministry and ako po ay si Pastor Evangelist JD. Galing pa po ako sa Mindanao. Naglakbay po ako sa Mindanao, papuntang Visayas, and andito po ako sa inyo sa lugar sa Luzon, sa Isabela. At nais ko po ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Siya po ang dapat nating unahin sa bawat araw ng ating buhay. Alam niyo po, ang Panginoon, siya po ang nagbigay sa atin ng negosyo. Siya po nagbigay sa atin ng kalakasan. Siya po nagbigay po sa atin ng kalusugan. Pati sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa, wala po tayong magawa kung wala ang Panginoon. Kaya tama lang ang sinabi niya, unahin mo ang Panginoon at ang lahat ay susunod. Alam niyo po, kapag unahin lang natin ang Panginoon, susunod po ang lahat. At gusto po ng Panginoon na unahin natin po siya ngayong umagang ito dahil ang Panginoon ay nakikita niya ang puso natin ngayon kung sino po ang nakikinig sa kanyang banal na salita. Kasi alam niyo po, kayang-kaya ng Diyos pagpalain ng isang tao. Gawin niyang itong napakayamang tao. Kayang-kaya niyang isang dukha na piliin upang maging isang blessing sa lahat ng mga tao. Walang imposible nga sa kanya. Kaya simulan natin po sa umagang ito sa pagbasa ng Bible. So bago po sa lahat yan, nais ko po munang sabihin po sa inyo na minsan po mga kapatid, may mga panahon na magtatanong po tayo, bakit po natin basahin ang Bible? Di ba po? May mga panahon na nagtatanong po tayo kung bakit basahin po natin ang Bible, totoo po ba ito? Bakit po binabasa ng mga tao ito? Ano ba ang nasa Biblia? So, hinanda ko po itong message kanina umaga at ito po ang gusto ipapasabi ng Holy Spirit po sa atin. So, meron po akong hinanda. Minsan, ang pagsasalita ko, mga 10 minutes lang po. Pero ngayon, nilagay ng Diyos sa aking puso na nais kong magsalita sa inyo ng 1 oras. Basta't wala po akong hingin sa inyo, kahit ang piso, wala po kapatid. Nais ko lang ibahagi ang salita ng Diyos. At ang pamagat po ng ating mensahe po ngayon ay bakit natin paniwalaan ang Biblia at basahin? Bakit natin paniwalaan ang Biblia at basahin? Hindi po kayo nagtataka. Bakit binabasa ng mga tao yan? Siguro, nag-isip siguro kayo dati noon na ang Biblia, sinulat na ng tao yan. Ang tao ay makasalanan. Bakit babasahin namin yan? Ang sumulat yan ay tao lamang. Pero sa totoo po kapatid, ang Biblia ay salita ng Panginoon. Isinulat ito ng mga tao. Totoo po, dahil sila po ay inutusan ng Panginoon. Ito po ay sinulat ng mga propeta, katulad ni Moises. Inutusan po si Moises na magpunta sa Mount Sinai. Nag-ayuno po siya ng 40 days para lang matanggap niya ang 10 utos ng Diyos. Hindi po ito sinulat ng tao, ngunit mismo sa kamay ng Panginoon, isinulat niya ang tapyas sa bato at ito po ay nasa aklat ng Biblia at ito po ang salita niya. So, sa mga tao na nagsasabi ang Biblia ay sinulat lang ng tao, mga kapatid, ito po ay mali. Sinulat ito ng Panginoon at dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu,
Ito po ay nasulat sa pamamagitan ng mga tao. That's why, sabi nga ng Biblia, it is inspired by the Holy Spirit. Inspired, meaning po, ang lahat ng mga tao na sumulat dito, kinasihan, in-inspired ng Holy Spirit at nasulat po ang aklat ng Biblia. Maraming beses po itong sinunog, maraming beses po itong binaliwala, binura, ngunit hindi pa po ba tayo nagtataka 2,000 years ago hanggang ngayon, ilang years na nangyari. Ito po ay hanggang ngayon, binabasa pa rin natin. Kahit burahin ng kaaway, palitan, pero sabi nga ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ibig po sabihin, kahit anong gawin ng tao, kahit sunugin yan, magunaw man ang mundo, hindi ito magbabago sapagkat ang salita ng Panginoon ay totoo at tapat. Kapag magsalita po ang Panginoon, ibig sabihin po niyan, ay matutupad po yan. Kahit anong gawin ng tao, mananaig pa rin ang salita ng Diyos. Kaya napaka-importante ang Biblia. Kaya una nating tema ngayon, bakit basahin natin ang Biblia? At bakit natin paniwalaan ito? Kaya ang una po, number 1, isinulat ko 10 po doon. Number 1 is ito po ay salita ng Panginoon. At siyempre, bilang mga tao dito sa lupa, siyempre, ang Panginoon, hindi niya tayo papabayaan. Nagsasalita pa rin siya ngayon. Baka nag-iisip kayo, paano siya magsasalita? Maririnig ba natin siya? Alam niyo mga kapatid, binigyan tayo ng aklat ng Biblia. Sinulat po ito ng Panginoon. Kaya't ang Biblia ngayon po kapatid na hinahawakan ko, pasalitain po natin ito. Upang ang Panginoon ay magsalita kasi ang salita, ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya pasalitain natin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Hallelujah. So number 1, dahil ang Biblia ay salita ng Diyos. Buksan po natin ang aklat ng Biblia. Pasalitain natin ang Biblia sa 2 Timoteo 3 verse 16. Nasusulat po sa 2 Timothy verse 3 to 16, ganito po ang sinabi niya, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sa madaling salita, lahat ng sinulat dito ay inspired, hindi siya imbento. Kinasihan ng Diyos. At sabi dito, at pakipakinabang sa pagtuturo. Kaya nga, ang Biblia ay napakahalaga upang turuan tayo. Sa katotohanan, pagtuturo ng katotohanan, di tayo maligaw. Sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So yan pala ang Biblia. Bakit ba minsan may mga panahon na nagtataka ka, bakit binabasa ng tao yan? Anong nasa Biblia? Kasi ito ay salita ng Diyos at pakipakinabang sa pagtuturo at sa pagtutuwid sa mga maling landas. Ito po ang sinabi niya sa kanyang aklat, kapatid. Kaya napaka-importante ang Biblia kasi salita ito ng Panginoon. Hallelujah! Pangalawa po, 10 lang po ang ibinigay ko po na point sa inyo upang bigyan natin ng halaga ang Biblia. Alam ko may Biblia kayo sa bahay. Doon sa bahay ninyo, nandyan yan sa bahay po ninyo. Pero hindi lang ninyo alam paano ito buksan. O baka dinisplay lang natin. Kaya bigyan natin ng halaga ang Bible. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Mismo siya nagsalita. Kay Moises, sabi nga diyan doon sa mga commandment niya, di ba? Thou shalt not have other gods before me. Thou shalt not make yourselves graven images, for I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers from 4th, 3rd, and 2nd generation of those who hate me. At napakarami yun, 10 utos yun. Pangalawa po, bakit natin basahin ang Biblia? At bakit natin paniwalaan ito? Pangalawa, dahil ang Biblia ay measurement natin upang hindi tayo maligaw. Hallelujah! Measurement upang hindi tayo maligaw. Siguro gumamit po kayo ng measurement sa bahay nung kayo ay nagtayo ng bahay. Sinukat niyo ito para hindi kayo magkamali.
At bago putulin yan, minesyure ninyo ng gusto para hindi kayo magkamali. Totoo po, amen? Ganon din po tayo, kapatid. Dito sa lupa, binigyan tayo ng measurement. Ang measurement, ang Bible sa ating pananampalataya. Alam nyo, dito sa lupa, kapatid, kinakailangan natin sukatin o gamitin ang measurement. Kasi alam naman natin na napakaraming mga Diyos. Amen? May Diyos ng araw, Diyos ng hangin, Diyos ng kahoy, puno, mga isda dito sa lupa. At marami ang nagsamba sa mga iba't ibang Diyos. Ngunit may Biblia tayo upang sukatin natin kung nasa tama tayo o hindi. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay napaka-importante upang sukatin natin ng ating pananampalataya kung nasa tama tayo. Kaya napaka-importante ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay measurement natin upang hindi tayo maligaw. Alam niyo mga kapatid, dati noon sa panahon ni Abraham, si Abraham po, hindi niya alam. Hindi niya alam kung nagtataka na siya, bakit ang mga tao dito sa lupa, napakarami ang sinamba. Sapagkat doon hindi pa natin nakilala ang Diyos. Wala pang nakakilala sa Diyos noon sa panahon ni Abraham. Sa panahon na yon, pag may makita nilang isang napakaliwanag, siguro napaisip sila, ito na ang Diyos. Ito na siguro yung liwanag, araw, nagbibigay sa atin ng binhi. Ito yung araw, siguro sambahin natin ng araw. Tingnan mo ang bituin. Tingnan mo ang bituin o kumikilos. Yan na siguro ang Diyos. Wala pang nakilala sa Diyos po noon, kapatid. Ngunit dahil sa habag ng Diyos, dahil hindi na alam ng tao kung ano ang pinagsasamba niya, nagpakilala siya kay Abraham. Si Abraham po, kapatid, pinakitaan ng Diyos at sabi ng Diyos, ako si Yahweh. Yan ang pangalan ko. Hindi ko ipagpapalit sa mga Diyos-Diyosan. Kasi doon, naligaw tayo sa landas. Hindi natin alam saan tayo patutungo. Kahit ano na lang ang pinagsasamba natin noon. Kasi nagtiwala tayo, wala tayong measurement noon. Ngunit si Abraham po pinakitaan ng Diyos. Sabi ng Abraham, I am that I am. Nagpakilala siya. Sa katunayan, nakipagtipan si Lord, ang Panginoon, kay Abraham. At siya ay ginawang isang friend of God. Hanggang ngayon, nagpatuloy pa rin ang covenant na he who bless you will I bless. I will make your descendant like stars. Hindi mo bilang. Kaya narito tayo, we are descendant of Abraham. Yan po ang pangako at salita ng Diyos na hindi nagbabago. Kaya't mga kapatid, tayong lahat ay naligaw. Hindi natin alam ang daan. Kaya noong panahon nagpakilala si Abraham, ito po ang salita ng Diyos na nasusulat. Kaya't sabi ng Biblia, sa mga Isaiah 53 verse 6, pasalitain na naman natin ang salita ng Diyos kasi ito nga ang measurement natin sa ating pananampalataya. Isaiah chapter 53 verse 6, sabi ng Biblia, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw. Naligaw tayo sa landas. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit pinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusang tayo ang dapat tumanggap. Tingnan mo po, ang sabi ng salita ng Diyos, naligaw tayo sa landas noon. Hindi natin alam noong panahon na sa panahon ni Abraham, pag may makita silang isang araw, ito na ang Diyos, sambahin na natin to kasi ang araw kumikilos. Tingnan mo, meron na namang gabi. Kaya mga kapatid, hanggang ngayon nagpatuloy pa rin ang pagsamba ng araw, pagsamba ng mga buwan, pagsamba ng mga bituin. Kung ano ang maibig nila noon, sinasamba nila. Pero napakabuti ng Diyos. Nagpakilala siya sa pamagitan ni Abraham. At yan po ay nasusulat. So, ibig sabihin, ang Biblia, kapatid, ito po ang ating measurement. Hindi tayo pwedeng maligaw kung basahin lang natin ang Biblia. Kasi ang Biblia, kapatid, ay measurement ng ating pananampalataya. Halimbawa, may magsasabi sa iyo, Brad, ang Diyos, Brad, kahoy, Brad, sambahin mo, yukuran mo yan. Subukan mo, maligtas ka. Alam nyo, gamitan nyo ng Biblia.
kung totoo ba na sinabi ng Diyos na sambahin mo ang isang pirasong kahoy o kaya ang isang buwan. Tingnan mo yan sa Bible kasi ito ang measurement. Maaring naligaw ka, kapatid. Naligaw ka sa iyong paniniwala kasi hindi mo ginamit ang measurement sa iyong pananampalataya. Nagsunod-sunuran ka lang. Kaya napaka-importante na basahin natin ang Biblia. Basahin po natin sa Juan 14 verse 6. Pasalitain na naman natin ang salita ng Diyos. Nasusulat po sa John 14 verse 6. Para hindi tayo maligaw, sabi ng Biblia, sumagot si Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sabi niya, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Klarong-klaro na nagsalita ang Diyos na ako ang daan, si Jesus Christ. Bakit tayo dadaan sa maraming mga daan? Yan po ang katanungan ngayon. Kaya minsan, kapatid, i-check mo ang iyong pananampalataya. Sabi nga ng Biblia, walang makakalapit sa Ama maliban na siya ilalapit sa anak. Sa madaling salita, huwag kang dumiretso sa Ama, lumapit ka sa anak. Kasi mga kapatid, si Jesus Christ ang daan. Siya ang kaligtasan. Hindi ka maligaw. Siya ang katuruan. Siya ang Biblia. Siya ang aklat. Siya ang salita. Kapag magbabasa ka, kapatid, yan ay Diyos. Yan ang salita ng Diyos. At hindi ka maligaw. Kaya kapatid, yan ang sinabi ng Diyos para hindi tayo maligaw. Na sumampalataya tayo kay Jesus Christ. Siya po ang tamang daan. Kaya napaka-importante na magbasa ng Bible upang i-measure natin ang pananampalataya. Baka may kaibigan ka nagsabi, Brad, ang Diyos, Brad, ay isang hangin. Ang Diyos, Brad, ay buwan. Yan ang sambahin mo, Brad. Maniwala ka ba, kapatid? Kaya nga, kung hindi ka magbabasa, maliligaw ka, kapatid. Yan ang hindi nila alam. Ginigyan tayo ng aklat ng Biblia upang hindi tayo maligaw at di sinabi ng Diyos, ako ang daan. Si Jesus Christ ang daan. Kaya huwag ka na maghanap ng daan na iba. Mga kapatid, ganito po ang sinabi ng Diyos. Pasalitain na naman natin ang Panginoon. Baka sasabihin niyo po na, nag-iimbento ako sa inyo. Hindi po. Sinabi po ng Biblia yan. At nasusulat po yan. Hindi po ako nagsalita na, ayan, huwag niyo sambahin ng mga kahoy si Beto. Hindi po, ang Diyos mismo. Ito po ang nasusulat. Inutos ng Diyos si Moises na pumunta sa Mount Sinai. Umakyat si Moises at sabi ng Diyos, tanggapin mo itong 10 utos. Alam naman po natin na may 10 utos po. So basahin po natin ang pinakauna na sinabi ng Diyos. Hindi po ako po ang nagsulat o nagbento lamang. Basahin po natin sa Exodus chapter 20 verse 1 to 6 para malaman natin na ito ay salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Hindi sinabi ko, sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh. Tignan mo, nagpakilala pa siya. Ako si Yahweh. Ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto. Ha? At nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos, ang mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay siningil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at sa 4 na saninlahi. Ngunit, ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libong-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Napakaklaro ang sinabi ng Diyos. Wala ng ibang Diyos. Hindi ka pwedeng yuyuko sa mga imahin, mga Diyos-Diyosan. Ngunit, sabi niya, ako si Yahweh. Kaya mga kapatid, napaka-importante na magbasa ng Bible para hindi ka maligaw. Kasi ang Biblia, yan ang ating measurement. Sukatin mo, hindi kita hinuhusgahan. Subukan mong magbasa ng Bible kasi ang Bible ay salita ng Diyos. Pangalawa, dahil ang Biblia ay measurement natin sa ating pananampalataya upang hindi tayo maligaw. Pangatlo po, kapatid. Pangatlo po, bakit natin paniwalaan ang Biblia at basahin? Pangatlo, 10 lang po tayo.
upang mamuhay tayo ng matuwid. Alam nyo, siguro pupunta po kayo sa Save More, sa mga mall, at minsan bumili kayo ng mga electric fan o kaya cellphone. Di ba pag buksan mo ang isang box, meron pong nakalagay po dyan na manual, user manual. Siguro magtataka ka, paano kaya to ayusin yung electric fan na to? Paano kaya ikabit to? Paano kaya paandarin to? Yung cellphone ko. Pero nung binasa mo ang manual, ng user manual ng cellphone mo, ano po ang nangyari? Hindi po ba ang user manual nakatulong sa'yo? Hindi ba ninyo nalaman na ito pala ang gawin natin, no? Itong pagkabit ng electric fan, ganito may tornilyo pala. Yung cellphone, ganito pala gamitin. Mga kapatid, ganon din po tayo. Binigyan po tayo ng aklat ng Biblia upang gamitin ito dito sa lupa as a user manual dito sa ating buhay. Sapagkat hindi natin alam paano mamuhay ng matuwid. Ngunit dahil sa user manual ang Biblia, binigyan po tayo ng aklat niya upang mamuhay tayo ng matuwid. Mga kapatid, yan po ang dapat natin gawin. Ang user manual, basahin natin para mamuhay tayo ng matuwid. Kaya mga kapatid, may mga tao na hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago sapagkat hindi nila binubuksan ang salita ng Diyos. Hindi nila alam mamuhay dito sa lupa. Naglalakad lang sila, gumagawa ng mga sarili nilang pamaraan, ngunit sa totoo, may user manual na ibinigay ng Diyos sa iyo dito sa lupa. Basahin po natin, pasalitain na naman natin ang salita ng Diyos upang hindi nyo sabihin na baka nag-imbento ako. Mismo ang salita ng Diyos, pasalitain natin. Nasusulat po sa mga awit 119 verse 9. Paano mapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Sabi ng Biblia, paano daw mamuhay tayo dito sa lupa? Ang sabi niya, sa pamamagitan ng pagsunod ng banal mong kautusan. Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran, huwag mo akong hayaan sa utos mo ay sumuway. Sa madaling salita po mga kapatid, paano tayo mamuhay dito sa lupa? We have a user manual. That is the Bible. Paano natin gawin yan? Sundin natin, hindi lang basahin. Apply the Word of God. Ang salita ng Diyos, kapatid, i-apply natin sa buhay natin. Yan po ang tamang paggamit sa Biblia. Hindi po parang kwento-kwento lamang. I-apply mo, subukan mo, makikita mo ang buhay mo mga ilang mga taon na ikaw ay nagbago na. Katulad ko dati noon, ako po ay isang makasalanan din. Walang kwenta ang buhay ko noon. Walang kabuluhan. Naglalakad ako na parang walang Diyos. Gumagawa ko ng mga ngunit nung binasa ko ang user manual ng Biblia. Alam niyo po, nabago po ang aking pamumuhay. Hallelujah! Glory to God! At mga kapatid, ang katanungan naman natin, let us continue. Bakit natin paniwalaan ang Biblia at basahin? Simula tayo sa 1, simula tayo sa 2, sa 3. Number 4, kapatid, upang makamit natin ang pananampalataya at kaligtasan. Upang makamit natin ang pananampalataya. Paano tayo manampalataya kung hindi tayo nagbasa ng Bible? Di ba't ang Diyos noon ay pinako sa krus? Kung hindi natin pag-aralan yon na si Jesus Christ, pinako sa krus at muling nabuhay, paano tayo, kapatid, maniwala? Kaya may Biblia, isinulat ng Panginoon 2,000 years ago, ang ginawa niya sa krus sa Golgotha. Yan po ang katunayan na kinakailangan po natin basahin ng Biblia upang malaman natin at maniwala tayo na may Diyos. Siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, basahin po na naman natin sa Juan 20 verse 30 to 31. 1:20 verse 30 to 31, sabi ng Biblia, marami pang mga himalang ginawa ni Jesus Christ na nasaksihan ng mga alagad, na hindi nakasulat sa aklat na ito.
Marami pa daw kung sinulat pa lang lahat yan, kapatid. Ah, napakarami, ilang pages. At sabi dito in verse 31, ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus Christ ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pananampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Tingnan mo po, sabi nga ng Biblia in John 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life. Sa madaling salita, ang Biblia, kung maniwala ka, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung hindi tayo magbasa ng Biblia, hindi tayo maligtas. Bakit? Hindi tayo naniwala sa salita ng Diyos. Yan po kasimple, kapatid. Kaya napaka-importante na magbasa ng Biblia. Hindi lang po ito basa-basahin, kundi i-apply sa buhay po natin. Yan po ang katotohanan po. Kaya, bakit natin paniwalaan ang Biblia at basahin? Number 4, upang makamit natin ang pananampalataya at kaligtasan. Hindi nga nasulat lahat din sa Bible eh. Sabi ng ginawa ni Lord Jesus Christ, kung naisulat pa, hindi kayang ilagay dyan. Ngunit sinulat ito upang ang tao ay manampalataya at maligtas. Basahin po natin sa 1 John chapter 5 verse 13. Sabi ng Biblia, isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Napaka-importante magbasa kasi at maniwala sapagkat sabi nga niya, He who believes the Son is not condemned, but he who does not believe is condemned already. Mga kapatid, napaka-importante magtiwala tayo sa Panginoon. Sapagkat kung magtiwala ka, sabi niya, you have an everlasting life. Everlasting means exceeding to the limit. Wala nang katapusan. Gusto mo pa ba dito sa lupa na 70, 60, yan ang gusto mo? Hindi mo ba gusto ang hanggang walang katapusan? Kaya piliin niyo, kapatid. Napaka-importante ang Biblia. Hindi po ako dumating dito upang makipagdebate. Ang nais ko lang iparating po sa inyo ay bakit natin paniwalaan ang Biblia at basahin. Nais kong pahalagahan ang salita ng Diyos at hindi po itatas ko ang sarili, kundi ang Diyos ngayon na nais kong ibahagi sa inyo na napaka-importante pala magbasa ng Biblia. So, pang-5 na lang po at matatapos na po tayo. 8 lang pala ito. 5, ito, bakit tayo maniwala sa Bible at ating basahin? Dahil ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Siguro nagtataka ka, pagkain? Kainin natin ang aklat ng Biblia? Hindi po, kapatid. Yan po ay spiritual food natin. Kung kayo po ay nagmimili kayo ng mga pagkain at dahil nagugutom kayo at gusto ninyong mabusog, siyempre yan ay tawag ay physical food. Dito sa lupa, kapatid, kinakailangan tayong kumain. Sapagkat kung hindi tayo kakain, tayo ay magugutom. Ngunit sabi ng Biblia, itong pagkain na nakikita natin dito, pansamantala lamang yan. Hindi tayo nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salita na nagbubula sa Panginoon. Yan ang pinaka-importante sa ating kaluluwa. Kaya kapatid, ang salita ng Diyos, habang nakikinig kayo ngayon, siguro parang napaisip kayo, bakit kaya habang nakikinig kami, parang nabubusog kami? Ibig sabihin niyan, kapatid, kinakailangan kayong magbasa, makinig, sapagkat ito po ang utos ng Diyos at basahin po natin na ang salita ng Panginoon. Hindi po tayo mag-invento, kundi pasalitain natin ang aklat at salita ng Diyos na nasusulat sa Mateo 4, verse 1 to 4. Pagkatapos, si Jesus Christ ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng dyablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Nagutom daw ang Diyos. In verse 3, dumating ang dyablo at sabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus Christ, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hallelujah! Hindi po ba ang Biblia ay salita ng Diyos?
So sa madaling salita po kapatid, habang nagbabasa ka ng Biblia, binubusog ka ng Panginoon. Yung mga pagkain na mga pansamantala lamang yan. Mabubulok lamang yan. Pero itong salita ng Diyos, ito yung napaka-importante sa ating kaluluwa. Kaya kapatid, inaanyayahan ko po kayo na magsimula kayo magbasa ng Biblia. Bago kayo magbasa ng Biblia, manalangin kayo. Sabihin nyo, Panginoon, nais ko po kayong magsalita sa aking buhay. Pagdating ng panahon, kapatid, magtataka ka, bakit nagsasalita ang Diyos sa iyo, sa iyong isip, sa iyong puso, na nagsinasabi niya sa iyo, anak, magbago ka na. Anak, iwasan mo na ang sigarilyo. Anak, iwasan mo na ang alak. Magbago ka na. Iwasan mo na ang droga. Kaya kapatid, dati din ng buhay ko ay ganyan. Walang kwenta, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, ako po ay niligtas niya. Isa din po ako sa alipin ng kasalanan noon. Ngunit dahil sa habag ng Diyos at sa kanyang banal na Espiritu, narito ang inyong lingkod, nagpahayag sa inyo, upang kayo naman din ay maliwanagan na ang Diyos ay walang imposible. Kahit anong ginawa mo, ano man ang nangyari sa buhay mo, kaya niyang baguhin ang buhay mo. Bakit natin paniwalaan ang Biblia at basahin? Pang-anim, dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Sa madaling salita, buhay. Hindi patay. Hindi po ba tataka tayo na bakit ba itong nangyayari sa ating panahon ngayon? Na ang sabi nga ng Biblia, what shall be the sign of the Son of Man and of the end of the age? Ano pong palatandaan? Sa huling mga araw, tinanong ng disciple, si Jesus Christ, ang sabi ng Diyos, take heed that no man shall deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ. Napakarami ang magsasalita na, ang Diyos ay nagsalita sa akin. Ngunit sabi ng Diyos, tingnan mo ang nangyari ngayon, napakaraming mga reliyon na nagsasalita na kami ang totoo. Pero sa totoo po kapatid, minsan, i-check mo yan. Kasi sabi ng Biblia, marami ang magsilabas sa mga bulaang propeta. There you shall hear wars and rumors of wars. Tingnan mo ang nangyari. Predict ng Diyos, buhay pa rin. Hanggang ngayon, nagkaroon ng giyera. Totoo ang salita ng Diyos. Nagkaroon ng mga pestilence, drought, nations for nations, rise against nation and kingdoms are rise against kingdom. All these things are the beginning of sorrow. Ibig sabihin po, kapatid, ang salita ng Diyos, matutupad yan. Kung ano ang sinabi ng Diyos dito sa lupa, mangyayari yan. Kaya ang Diyos, sabi niya, the Word of God is alive. Hanggang ngayon, magpatuloy pa rin yan, mangyayari talaga yan sa atin. Hallelujah! Kaya nga, napaka-importante magbasa ng Biblia. Basahin po natin sa Hebrews chapter 4, verse 12. Ang sabi niya, ang salita ng Diyos ay buhay. Sabi ng Biblia, buhay hindi patay. At mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, na magkabalay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa, sa espiritu, at ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng isip at binabalak ng puso. Hallelujah! Yan po ang tunay po na ang Biblia ay buhay hanggang ngayon. At kapag magbasa ka niyan, ikaw din ay mabubuhay. Hallelujah! 7, 8 lang po tayo, okay? 8 lang po tayo. Malapit na kami magtatapos. Sige lang. At alam ko na si Lord Jesus Christ, nakikita niya kayo. Kung maabot kayo dito sa mensaheng ito, pasalamatan natin si Lord sapagkat ipinaunawa sa inyo gaano kahalaga magbasa ng Biblia. Pang-anim, bakit tayo magbasa ng Biblia? Dahil ang salita ng Diyos ay Diyos. Ang Biblia ay Diyos. Papel lang yan, Brad. Papel lang yan. Sinulat ng tao. Makasalanan ng tao. Alam niyo kapatid, ang salita ay Diyos. Ulitin ko po, ang salita ay Diyos. Noong panahon na nilikha ang Diyos sa Genesis, ano po ang sinabi ng Diyos? Pinakauna ang sinabi niya, let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng mga hayop, nagkaroon ng mga ilog, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng tao, nagkaroon ng lahat sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa madaling salita,
ang Panginoon, doon pa sa langit, nandun na ang Diyos. Nandun na siya, kausap niya ang Diyos. Sabi ng Diyos, ako mismo ay bababa dito sa lupa. Bababa ako dito sa lupa at magkatawang tao, ngunit ako'y Diyos. Bumaba siya kapatid, diniklara niya, at ito po ang nangyayari. Si Jesus Christ ipinanganak sa isang babae na nagngangalang Maria. Hindi po siya Diyos. Siya po ay ginamit lamang upang siya ay puspusin ng banal na Espiritu upang ipanganak ang Panginoong Hesukristo. Hindi po siya dapat sambahin, si Jesus Christ ang sambahin. At siya po kapatid ay isang berhen, isang hindi nakipagtalik sa lalaki, ngunit kaya nga ang tawag sa kanya virgin. Kasi walang nakipagtalik sa kanya, ngunit ipinadala ng Diyos ang kanyang pinakabugtong anak na si Jesus Christ upang ipanganak ang Diyos sa pamamagitan ng babaeng yun. At itong Panginoon dumating dito sa lupa nagngangalan sa Hebreo si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Kaya kapatid, sa simula pa lamang, ang Diyos nariyan na sa kalangitan. Nagsalita na siya na ako mismo bababa doon sa lupa. Napakaraming sinasamba ng tao doon kahit ano-ano na lamang. Kaya't ang ginawa ng Diyos, inuna niya mga propeta. Ninuna niya si John the Baptist. Inuna niya mga propeta hanggang siya na mismo dumating dito sa lupa. Kaya basahin po natin ang salita ng Diyos. Sa 1 John chapter 1, sabi ng Biblia, sa Juan, nang pasimula, tingnan mo, in the beginning, ay naroon na ang salita ng Diyos. Sino tong salita ng Diyos? Ang salita ay kasama ng Diyos. The Word. The Word means Jesus Christ is the Word. Sa pasimula pa ay kasama ng Diyos ay salita. Nilikha niyang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman sa kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao ng gangalang Juan na parito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw upang ang lahat ng sumampalataya sa pamamagitan niya ay hindi siya ang ilaw, ngunit naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan. Now, take note this verse. Dumating daw ang salita. And the meaning of salita, this is Jesus Christ. Dito sa sanlibutan. Ngunit hindi siya kilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap ay sumampalataya at binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung sumampalataya ka daw kapatid, naging tao, tingnan mo, in verse 13, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan kagustuhan sa kagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. In verse 14, naging tao ang salita. Hallelujah. Naging tao daw ang salita. Sino to? At nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na kanya bilang iisang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ang katotohanan. Sabi ng Diyos, siya, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayo ng abot-abot na kagandahang loob, ibigay sa kasulatan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit dumating ang kagandahang loob ng katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may wala pang taong nakikita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpapakilala sa Ama. Hallelujah. Sa madaling salita, dumating daw ang Panginoon dito sa pamamagitan ng salita. Sabi ko sa inyo, nagdeklara ang langit. Sabi ng ang Ama, ipapadala ko ang aking bugtong na anak. Kung sino mang sumampalataya niya dito sa lupa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kabila na ginawa niya kapatid, pinaratangan siya, pinako siya sa krus.
Hindi siya pinaliwalaan dito sa lupa. Siya mismo ang Diyos. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya. Siya ang Panginoon, ang salita ng Diyos. Kaya kung magbasa ka ng Biblia, kapatid, yan ay salita ng Diyos. At yan ay Diyos. Hallelujah. Habang nagbabasa ka, kinakausap mo ang Diyos. Yan po ang kahulugan. Bakit magbasa tayo ng Bible? Hindi lang po i-display natin yan sa bahay. Kapag gusto mong kausapin ng Diyos, basahin mo ang Biblia. Magsasalita siya sa iyo. At sa panghuli natin po, mga kapatid, sa pangwalo, ito po, bakit tayo magbasa ng Bible? Dahil ang salita ng Diyos ay tapat at maasahan at ito ay pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos. Hallelujah. Basahin po natin sa Juan 11 verse 25 to 27. Sinabi sa kanya ni Jesus Christ, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay ay sumampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Ang tanong ng Diyos sa inyo, naniniwala ba kayo sa sinasabi ko? Hallelujah. Kung naniwala ka daw, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kapatid, sa aking panghuling talumpati sa inyo, nais ko lang po kayong paalalahanan na dito sa lupa ko po, kapatid, kung ikaw po ay, yung edad nyo na po ay nagkakaedad na, 80 ka na kaya ngayon, 70 ka na kaya ngayon, o ano po ang 60 kaya ka ngayon, kapatid, alam nyo po, may hangganan ang buhay. Ang buhay po natin ay hindi nagtatagal. Tayong lahat ay kukunin ng Diyos dahil hiram lang ang buhay natin dito sa lupa. Ako, ikaw, ito po ang katotohanan. Wala po tao dito na mabubuhay kailanman. Ikaw at ako ay mahaharap sa Panginoon pagdating ng panahon. Ilalagay kayo sa kabaong. Titingnan kayo sa inyong mga pamilya sa isang salamin na nakasilyo sa isang kabaong. Titingin ang anak mo kung nauna ka na dito sa lupa. Iiyak ang asawa mo. Ang mga magulang mo, mga pamilya mo ay dadalaw sa iyo. Wala ka ng buhay. Darating ang panahon na mabubulok tayo dito sa lupa. Kakalimutan na naman at panibagong henerasyon naman ang tatayo. Kapatid, sabihin na lang po natin, ang edad mo ay 80 years old. Kung ikaw ay kukunin ngayon, malapit ka ng kukunin, kapatid, sapagkat 10 na lang ang natitira mong taon. Sa 10 taon na yon, ano ang gagawin mo? Kapatid, siguro may sakit ka na diabetic ngayon. May sakit ka na arthritis ngayon. May sakit ka na high blood, na taas ng pressure mo, kapatid. Mga kapatid, hindi ko kayo tinatakot. Sa totoo po, sabihin na lang po natin, ninais mo, hiningi mo sa Panginoon ang 100 years old. Panginoon, hingin ko po ang 100 taon para mabuhay dito sa lupa, Lord. Binigay ng Diyos sa iyo. Sige, magpakasasa ka kung ano ang gusto mong gawin. Inutusan ka ng Diyos, hindi mo alam na basahin ang user manual. At sinabi doon na sino man ang sumampalataya sa Kanya magkaroon ng buhay. Sige, nagpatuloy ka sa iyong paggawa ng mga kasalanan. Ginawa mo ang lahat para lang masaya ka. Ngunit pagdating ng panahon, kapatid, naangkin mo ang lahat, 100 years old. Pero ano ang patutunguhan mo pa rin? Kamatayan pa rin, kapatid. Ipapasok ka pa rin sa kabaong, ililibing ka, at uod at bangaw lang ang kakain sa'yo. Yan po ang totoo po, kapatid. Pero ito ang magandang balita na dinala ko po sa inyo dito sa lugar sa Itiagi, Isabela.
Hindi po ako hihingi sa inyo ng anumang pera. Wala po akong hingin sa inyo kundi ang mga puso ninyo sapagkat sinabi ng Diyos sa Juan 3 verse 16, sapagkat inibig ng Diyos ang sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaiisang anak, na sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo kapatid, ang buhay na walang hanggan, i-explain ko, bigyan niyo lang ako ng panahon. I-explain ko ang buhay na walang hanggan. Ang Itsyagi po, papuntang Metro Manila, 12 po ba? 12 hours? 10 hours po kapatid, 10 hours. Kukuha ka po dito ng isang buhangin dito sa Itsyagi. Dalhin mo, ilagay mo sa bulsa mo, isang buhangin. Isang buhangin po. Kukuha ka ng buhangin, isang bato na lang. Ganito kaliit. Ilagay mo sa bulsa mo. Sakay ka ng bus, Victory Liner, papuntang Metro Manila. Pagdating mo dun sa Cubao, ilalagay mo ito, iulog mo dun sa Cubao. Sakay ka kapatid, pabalik dito sa Itsyagi. Balik ka dito sa Itsyagi. Kukuha ka ng bato, isa na naman. Sakay ka, 10 oras. Pagpunta mo sa Cubao, pagbaba mo naman, ilagay mo naman doon ang isang buhangin. Ubusin mo ang buhangin dito sa Itsyagi, Isabela. Ilagay mo doon sa Metro Manila. Kung naubos mo na sa Itsyagi, doon pa sa mga bundok-bundok, ubusin nyo ang mga bundok doon ng mga buhangin. Ilagay nyo ang buhangin doon sa Metro Manila. Kung napuno na ang Metro Manila, ilipat nyo doon sa California. Kung napuno na ang California, ilipat nyo doon sa ibang bansa, sa China. Yan ang walang katapusan. Piliin mo pa dito sa lupa, 100 years old? Gusto mo ba dito sa lupa lamang? O doon sa langit, kapatid? Ipagpapalit mo ba ang Diyos sa sanlibutan? Nang sanlibutan ito ay mawawala lamang? Kapatid, ganito po ang sabi ng Diyos. Sino man ang sumampalataya na siya ang Panginoon, si Jesus Christ, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam nyo kapatid, siguro tinatawag ka na ng kamatayan ngayon. Mayroon ng mga panahon na siguro malapit ka na mawala. Ngunit ito na ang pagkakataon mo, huwag mo nang sayangin pa. Manalangin tayo ngayon at ipapangako ko sa inyo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sige po, manalangin tayo saglit. Ang puso po ninyo, buksan ninyo ngayon. Sabihin nyo lang po sa buong puso ninyo. Kung kayo po ay nakinig ngayon, sabihin nyo lang po, Jesus Christ, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tinatanggap namin po kayo bilang aming Diyos at tagapagligtas. At naniniwala po ako sa salita mo. At naniniwala po ako, Lord, na kayo po ay namatay, nilibing, at sa pangatlong araw, nabuhay muli. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. At simula ngayon, Lord, magbasa na ako ng Biblia at baguhin niyo po ako, Lord. Salamat po sa panahon. Sa taong nagbahagi po sa akin, Lord, kayo po ang madakila at maluwalhati. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, baguhin niyo po ang buhay ko. Amen. Maraming salamat po, Itsyagi Isabela. Ako po si Pastor Evangelist Jedi. Sa totoo po, hindi ako nagmamataas. Hindi po ako nagmamagaling po sa inyo. Tao lang po ako, makasalanan. Inutusan po ako ng Panginoon. Galing pa po ako sa Mindanao. Bawat palengke po, dinadaanan ko simula sa Mindanao. Lahat po, bawat palengke, bawat baryo, bawat barangay. Gamit lang po ang sasakyan. Mag-isa lang po ako minsan. May mga kasamaan ako kasi may iba. Pagpunta po ako dito, minsan magsasalita ako, may kasama din kasi may church din po kami dito. Dali po ako Mindanao, bawat baryo, punta ako ng Surigao, dumaan ako ng Leyte, Tacloban, Taytay, Rizal, hanggang nakarating po ako dito sa Isabela. To God be the glory. Di po ako nagmamagaling magmataas. Gusto lang ko pong ibahagi ang salita ng Diyos dahil mahal po kayo ng Panginoon. At nais ko pong ibahagi ito ng buong puso. Naway naintindihan po ninyo hanggang sa muli nating pagkikita. At naway kung tinanggap nyo ito, ang salita ng Diyos, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala ng mga tao dito sa lupa. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Glory to God. Amen.